Ano ang mga realistic na payo sa mga baguhang beekeeper? Gaano katagal ang return of investment sa beekeeping? Paano kikita ng malaki sa pag-aalaga ng bubuyog? Panoorin hanggang sa huli para makilala ang beekeeper na matagumpay na nakapagpadami ng kanyang mga alagang bubuyog. Alamin natin ang sagot mula kay Pastor Mel, isang beekeeper na may malawak na karanasan sa pag-aalaga ng mga bubuyog. Ano po ang inyong pwedeng itagubilin sa mga baguhang beekeeper at naghahangad na maging isang tagumpay na beekeeper? Ano po kaya ang dapat na matandaan o yung payo ninyo? Ang pinaka nga po doon, ilagay natin sa puso natin na ang gagawin natin hindi para sa pansarili lang nating kapakanan. Maaring mabigo po tayo kung ang isipin natin ay yayaman tayo dito. Hindi po. Ang pagiging beekeeper po, ito po ay makatutulong sa atin, pero hindi po natin pwedeng gawing daan ito para tayo ay yumaman. Yun nga po, kung ang tingin natin sa pagiging successful ay ang pagkakaroon ng maraming salapi, hindi po ito yon. Hindi po ito yon. Ang kinakailangan po, nandoon sa puso natin na higit sa lahat nakakatulong tayo sa kalikasan. At ang Diyos na po ang magbibigay ng reward sa atin sa ating ginagawa. Pero sa katotohanan po, meron pong benefits dito. Yan, may pakinabang po tayo dyan sa pag-aalaga ng bubuyog. Sa mga baguhan, kung kayo po'y magsisimula, huwag kayong susuko. Dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Pero huwag naman ninyong ito lang lahat. Yung katulad niya po ng sinasabi ko, ito ay hindi natin pwedeng gawing sasabihin natin dito tayo yayaman. Hindi po. Ito yung makatutulong lamang sa atin upang tayo ay kahit papaano ay magkaroon ng kaunting pagkakakitaan dito. Kaya nga sabi ko po, pag ikaw ay magbe-beekeeper, kinakailangan ikay na doon sa edad na pwede ka nang mag full time dito. Pero kita naman po natin, marami pong nagsimula sa kakaunting, ngayon nasa 600 colony. Kung lukot po yan, 600 colony, ay ang isa pong colony niyan, sa kitaan mo na lang yan ng 1,000 sa isang season. O ay kung ikaw ay may 600. O pag hindi ka naman kumite. Ay di 600,000. Oo. Meron po ako na yung isang napanood ko po sa video talaga. Nagsimula lang sa 20. Ay nasa 600 colony na ang kanya. Babae pa yun. Ibig sabihin po ay pag nagkaroon, ang una muna dapat mag-focus ay sa pagpapadami. Pagpaparami. Yun lagi Paramihin po. muna. Yun po isa. Sa pagiging nagpapasimula, huwag lang isipin mo kagad yung kikita ka. Ang isipin mo, dumami ito. Pag ito'y madami na, yun, saka mo palang isipin, kikita na ako dito. Magkano po ang pagka mag-ano ng ano niya, pinaka-ano niyan, hanggang 3,000, 3,500. Ang kalakaran na yan. Kung madami ka, kahit pa paano talaga makatutulong sa iyo. Sa isang baguhan po na nagsimula, ay gaano katagal ang return of investment o gaano katagal bago bumalik yung puhunan? Halimbawa, nagsimula ka sa 5 na lang. Magiging 10 siya sa loob ng sa isang taon. Ay di 10 siya. Ay di bawi na kayo doon. 20 siya. Kaya madali pa. Ay di sa unang taon pala bawi na kayo. Sa Gawa unang ng taon ay maaaring mabawi na po ninyo yun. Kung ibebenta Kung nyo. ibebenta. Kung ibebenta. Kaya lamang ay bakit natin ibebenta? Ay ang layunin nga ay magparami para sa honey production. Yan. Kinakailangan, iba nga po yung focus noong paghahani, iba yung focus ng pagpapadami. Kinakailangan dun muna tayo sa pagpapadami. Kaya pwede rin namang mamili na halimbawa gusto ko bumalik agad ang aking puhunan. Pwede. Padamihin ko tapos ibenta ko na agad. Ibenta ko yung para bumalik ang puhunan ko para tubo na yung tira. Tubo na agad yung tira. Kaya po, pwede po yun. Kagaya nga po noong ni Sir Florencio Bellota, may nakuha po sa kanya ng 10 colony. 3,500 ang bigay niya. Kung ibibenta niya yun, ano agad yung puhunan niya?
Eh, 10 10 lang ay di yun. 35,000 agad. Yung natira na nasa 80 pa. Oo. Ay, isang taon lang po yun. Si, Florencio Villota, at yan po ay nagsimula, nag-ano po doon ay si Sir PG De Castro, talaga nagsimula niya. Kaya malaki din po ang pasasalamat niya. At doon din po siya nagtatanong, halimbawa ay katulad niya ngayon na paano magbinta ng colony, nagtatanong siya kay Sir PJ. Sa panahon po ngayon, may mga pinag-uusapan po ang binit siguro kung paano yung tamang proseso. Yun, kaya mahalaga ang mentor. Kaya mahalaga po na may mentor tayo, may mapapagtanong May tayo. mapapagtanungan in case na meron tayong hindi alam, Hindi alam ay kaya dapat ay sumali nga dun sa sa mga mga group ng beekeepers Yan po. para makakuha tayo ng mga impormasyon. Isang beekeeper ang tagumpay na nakapagpadami ng kanyang mga alagang bubuyog. Kilalanin natin siya sa pagpapatuloy ng ating pakikipagkwentuhan kay Pastor Mel. Sino po yon? Sino? Si Florencio Villota. 5 ang pinagsimulan niya. Pinagsimulan mo ng 5. Ngayon ay baka kulangin ng 100. Mula sa 5 hanggang 500. Oo, ngayon. Pero siya ko nakakuha sa akin ng 20. 20 sa akin. Na yun yung sinasabi ko, kahit ako ay wala ditong maraming stingless bees, doon naman sa ganong mga lugar, doon sa mga nabibinta sa akin na napapadami, para na rin kagalakan ko na rin yon na tayo ay nakapagpapadami kahit wala sa ating lugar, kahit iba ang nakikinabang. At kahit papaano naman, hindi naman sila nakakalimot na tayo ay biyayaan kahit papaano. Ibig sabihin po ay mula dun sa 5 siya ay natuto ng mga karanasan sa pag-aalaga ng bubuyog. Opo. Kaya siya ay nagpadami. Ngayon ay nako ay 2 pagkakahaba na ng kanyang at saka talagang ginastosan. Ay, Pinamuhunanan talaga. O pinamuhunanan po talaga ang kanyang ay baka ang isang pinakamahina ay 5,000 baka kulang pa ang gastos. So, yun po lang yung building lang na yun po ay sa YouTube channel ko, Camilo De Guzman, makikita ninyo yun. May YouTube channel din naman po tayo. Quezon Province Beekeeping by Sir Camilo De Guzman. Yun po. Pwede niyong mapanood ang mapanood ang mga video natin. video ni Pastor Mel doon sa kanyang channel. Abangan ang mas marami pang mga beekeeping tips. See you next time!